Mas lumalalim ang laban hindi lang sa korte, kundi sa interpretasyon ng batas. Patuloy pa rin kasing kinekwestiyon kung talaga bang may jurisdiksyon ang International Criminal Court sa Pilipinas. Tapos na ang confirmation of charges hearing ni former President Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC para sa mga kasong crimes against humanity. Pero hanggang sa huli, nananatili ang debate sa jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Argumento ng Duterte camp, dapat sa sariling bansa litisin ang isang Pilipino at hindi isuko sa International Tribunal gaya ng ICC. Ang argumentong ito ang nasa likod ng aligasyon ng kampo na kinidnap umano ang dating Pangulo. Ang sagot naman ng administrasyon, sumusunod lang ang gobyerno sa naaayong batas. Ang pagpapadala po sa dating Pangulong Duterte sa ICC or sa The Hague ay ayon po sa batas. At yun ang naging paraan ng gobyernong ito para po makamtan ang sinasabi nating hustisya. May international humanitarian law raw kasi ang Pilipinas sa bisa ng Republic Act 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity. Base rito, nakikiayon ng Pilipinas sa principles ng international law gaya ng Hague Conventions of 1907. Sa Section 17 naman ito, nakasaad na nananatili sa bansa ang jurisdiction sa mga akusado, whether civilian o military, basta't ang akusado ay isang Pilipino o isang individual, anuman ang nationality na nasa Pilipinas, o ang krimen ay laban sa isang Pilipino. Matagal na ring argumento ng Duterte camp ang principle of complementarity ng ICC na nagsasabing wala sa kanila kundi nasa bansa ang primary competence and authority na mag-imbestiga at mag-prosecute ng international crimes. Sakalang daw papasok ang ICC kapag palyado ang legal systems ng naturang bansa at malinaw na unwilling at unable ang mga korte nito. Ayon sa ICC, mahalaga ang complementarity principle bilang pagrespeto sa jurisdiction ng mga state party nito. Isa sa mga pinangalanang co-perpetrators ni FPRRD ang dati niyang Justice Secretary na si Vitaliano Aguirre at sa kanyang panayam sa ating himpilan, wala umano siyang kasalanan sa kung anumang drug war killings ng pulisya noon dahil hindi niya raw hawak ang mandato ng PNP na nooy nasa ilalim ng isa pang co-perpetrator umano ng Pangulo, ang kanya namang PNP chief na si Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa abogado ng BNC, sinabi naman ng Attorney Jasmine Banal ng Tranquil Law na nasagot na ang debate sa complementarity principle. Yung legal institutions natin at that time, hindi yung under this administration, but that time, yun yung complementarity at nagkaroon na ng ganung statement nga na hindi, na-meet yun, na hindi siya available at that time. It is not a parang a statement na walang judicial system that is working in the Philippines in general. Formal na kumalas ang Pilipinas bilang state party sa Rome Statute noong 2019 at ang Marcos administration hindi umano priority ang pagbabalik sa ICC sa ngayon. Hindi pa po napag-uusapan, hindi pa po nabibigyan ng prioridad ang nasabing usapin kung babalik sa ICC ang ating bansa. Matatanda ang una ng ibinasura ng ICC Pre-Trial Chamber ang naunang challenge to jurisdiction na inihain ng Defense Counsel ni FPRRD noong nakaraang October 2025. Paninindigan ng Pre-Trial Chamber, mayroon silang jurisdiction sa mga krimeng naganap noong state member pa ng Rome Statute ang Pilipinas. Isang bagay na consistently ring tinututulan ni former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo dahil 2021 lang daw isinagawa ang isang formal investigation ng ICC, 2 taon matapos ang pagkalas ng bansa rito.